Okay, again, good day to everyone. Ngayon naman po pag-usapan natin itong bagong pangyayari kung saan ito kasi pong si Senator Risa Hontiveros ay naghain ng resolution, Senate version ng resolution, but same content as the resolution in Congress. Yung tungkol po sa pagpapapasok ng ICC dito sa ating bansa. Ngayon, ano po ang naging resulta? Dahil nga po itong may mga kasamahan, may mga senador na involved dyan sa kaso ng extrajudicial killing. Kaya nagkaroon po ng privilege speech yung isa sa mga possible accused. Actually, kasama na po siya sa kaso eh. Ito pong si Senator Bato de la Rosa. So, doon po sa sa kanyang speech, galit na galit po siya. Galit na galit po siya kay Risa Hontiveros. At yung arte po niya doon, ay para siyang bata. Parang retarded. Sorry Bato. Pero, para talagang hindi po pang senador yung inacting ninyo dyan. Alam nyo, ito talagang ang dami pong mga senador na pro Duterte. As in majority ng mga nakaupo sa Senado ngayon ay pro Duterte. Kaya actually, kung resolution lamang po na kung pagbobotohan ito, ay hindi po maaaprobahan itong resolution na papasukin ang ICC kung kinakailangan ng boto ng Senado. Kaso buti na lang po ito ay bukod tangi na issue na hindi kailangan ng approval ng whole institution of the Senate. At least sa Congress, majority ay approved na. Pero dito sa Senado, delikado po. Buti na lang, hindi kailangan na pagbotohan ninyo. Yan dyan sa Senado. Kasi kung nagkataon po na pagbobotohan, hindi po mangyayari yung hinihingi ng resolusyon. Dahil tingnan nyo na lang, sino-sino bang mga nakaupo dyan na senador ang pro Duterte. Tingnan natin si Bato, si Bongo, Robin Padilla, Amy Marcos, yung magkapatid na Cayetano, Jinggoy, Bong Revilla, baka bilyar pa, di ba 2 bilyar? At masama, pati si Amy Marcos. At ito na nga po, pagkatapos po ng privilege speech ni Risa Hontiveros at ni Bato de la Rosa, nung nag-recess na yata, nung tapos na yung kanilang session, in-interview itong si Amy Marcos, ng media. Alam niyo yung sinabi niya? Nakakadismaya po talaga. Nakakadismaya po talaga ang mga binibitawang salita ni Amy Marcos. Alam mo yung sabi niya? Naghahanap daw ng basag ulo itong mga nagpapanukala ng resolusyon na ito. Basag ulo ang term na ginamit niya. Basag ulo? They are looking for trouble. Kapag daw yan hindi tinigilan yung pagpapanukala na yan ng mga resolusyon na yan na papasukin ng ICC, magkakabasagan daw ng ulo. Talaga lang Amy Marcos.
Hindi ko talaga maintindihan kung nasaan ang puso nito ni Amy Marcos, mga kababayan. Alam nyo, ang usapin po ng ICC, hindi dahil sa politika. Hindi dapat isinasali ang politika dahil ito po ang kaso ng ICC, ang kaso ng Duterte sa ICC ay tungkol po sa batas, sa pagsunod sa batas, sa pagkiling sa batas, sa pagbibigay po ng hustisya sa mga biktima. Kasi hodang kung ang akusado ay kaalyado mo, Amy Marcos. Tapos sabi, basag ulo, nananakot? Is that a pananakot, Amy Marcos? Now, balikan po natin itong si Bato. Sumagot po si Bato doon sa resolution speech ni ni Risa Hontiveros. Galit na galit po siya at yung inasal niya, asal bata. Sorry, sakit sa lalamunan. Hindi lang po basta asal bata, kundi retarded na bata. Nag-inalti po siya na parang bata, nakakatawa. Parang hindi senador. Alam niyo, nakakatawa talaga itong mga nakaupong senador na mga pro Duterte ay nakakatawa talaga sila. Hindi sila mga talagang pang senado. Hindi mga statesmen, hindi mga honorable. Well, hindi nakapagtataka na itong si Robin Padilla tanggalin niya yung honorable doon sa pangalan niya. Dahil hindi naman talaga siya honorable. Tingnan mo naman ang pinagagawa ng mga ito. Parang bata. Kesyo, nakikipagniti daw si Risa. Patama niya kay Risa. Makikipagnitian daw sa'yo pero sasaksakin ka daw sa likod. Hello, ang pinag-uusapan po dito, trabaho. Trabaho bilang senador. Hindi po yung barkadahan. Senator Bato. At yun nga po, actually natatawa lang po si Risa Hontiveros Pero after that, at least nakipag-ayos itong si Risa, nilapitan niya si Bato, kinausap niya ng konti, pero talagang hindi siya pinapansin. Panay po ang text. Ewan ko sino tinetext, no? Hindi pinapansin si Risa. Siguro nagpaliwanag si Risa, as in, yun din ang paliwanag niya sa interview na walang personalan, trabaho lang. At saka talaga naman noon pa man talagang ipinupush na ni Risa Hontiveros yung pagpapasok ng ICC. Dahil nga, para mabigyan ng hustisya ang mga biktima. Ang hindi po kasi nila maintindihan kung bakit tayo lumalapit sa ICC ay dahil nga ang kalaban ay napakamakapangyarihan na ultimong mga pulis, mga lawyers, yung korte ay takot. Sakit po ng lalamunan ko, sorry. Takot. Sobrang takot para sa kanilang buhay. Dahil alam nila kung anong gagawin sa kanila kapag kinalaban nila itong Duterte. Kaya nga humingi na lang ng tulong sa labas ng bansa itong mga biktima. At ngayon, buti na lang po na hindi si Sara ang nanalo, hindi si Sara naging pangulo. Dahil kung si Sara ay naging pangulo, wala na talagang patutunguhan itong kaso na ito. Goodbye na. Talagang 6 feet below the ground yung hustisya. Ngayon, buti na lang po na kahit hindi po aprubahan ng Kongreso at Senado, solamente ang magdedesisyon po ay ang Pangulo. Alone. The President alone will decide
Just like what Duterte did in 2019, na he single-handedly decided na kumalas po sa ICC itong bansa natin. Kaya same thing ngayon. Kung gusto man yan ibalik, presidente din lang ang magdedesisyon. Diba? Kaya, ngayon, actually, maswerte pa rin po itong mga Duterte dahil protektado pa rin sila hanggang sa ngayon, hanggat hindi po yan nadidesisyonan ni Pangulo, BBM, talagang protektado siya ng mga mabibigat na kaibigan. Sino? Amy Marcos, si Enrile, and also PBBM, 50-50. But we believe, I believe, I hope, and I believe, and I expect na magdedesisyon ng gagawa ng makadiyos at makatao na desisyon itong si Pangulong Marcos. Sana po ang isipin ni Pangulo ay huwag na yung pakikipagkaibigan, pakikipag-alyado. Ang dapat po na maging rason dito, number 1 na rason, ay ang pagbibigay ng hustisya sa mga biktima. Di ba ga po? At itong si Amy Marcos, siguro kapag ultimately, finally siguro kapag talagang nagdesisyon na si PBBM na kapatid niya, na okay, papasukin na yung ICC, magagalit siguro ito kay PBBM. Kasi nga ngayon pa lang galit na galit siya. Kasi talagang sobrang love na love niya itong mga Duterte. May bangaw. Hindi mo maintindihan kung bakit. Alam nyo, ang mga ganitong klaseng mambabatas pa naman. Diyos ko po, mambabatas ang trabaho. Sila ang gumagawa ng batas. Pero ito, kumakampi sa bumali ng batas. Amy Marcos. At itong mga nagpuprotekta kay Duterte, like Enrile and dating Senator Bongbong Marcos, na kayo ay isa sa mga pumirma, you signed in the resolution doon sa treaty na pagiging member ng ICC. Sana po wag niyong kalimutan yun. Hindi ako bibilib sa inyo kapag ito ay patuloy ninyong pinrotektahan ang isang mamamatay tao. Okay, mga kababayan? Siguro ko naman po very understandable ang ating stand sa isyung ito. Ano po? Okay? As I promised, hindi na po ako magpapaabot hanggang lagpas 15 minutes. Kaya tapusin na po natin. Thank you for watching and I'll see you in my next vlog. Good night. Peace.